Blessed day to everyone. I am Eliza Sendon and welcome again to day 114 of 365 Daily Devotion with Bible Character Edition. And today is March 24, 2026, and still Samuel is the character, and this time we'll highlight about the Israelite demanding for a king. So dito papakita yung Christianity and government. So for our scripture reading, mababasa natin ito sa 1 Samuel chapter 8 verse 4 to 7. So all the elder of Israel gathered together and came to Samuel at Ramah. They said to him, "You are old, and your son do not follow your ways." So matanda ka na, Samuel, at yung mga anak mo ay ibang-iba kumpara sa iyo. Now appoint a king to lead us such as all the other nation have. So gusto nila magkaroon ng same way of rulership doon, katulad doon sa other nations, sa mga neighbor countries nga nila. Ayaw na nila ng judge, bagkus mas gusto na nila ng king. And this time, eto nga, but when they said, "Give us king to lead us," this displeased Samuel, so he prayed to the Lord. And the Lord told him, "Listen to all the people are saying to you. It is not you they have rejected, but they have rejected me as their king." So dito ay mas pinipili nila ang king na tao over sa king na God. Nire-reject na nila dito si Lord as their ruler. And now, para naman sa ating katuruan mula dito sa topic natin ngayon, ay papakita dito the ideal biblical government. So number 1, human government must be under God. Yes, there is a separation of church and government sa atin, lalo na sa panahon natin ngayon, but this doesn't make God the Lord only the Lord at church. The God of the Bible must be the God of all. Hindi siya limitado lang sa simbahan. And kasi that is the problem today. People separate the Lord in governing ways. Kaya ang nangyayari, naiiwan sa government ay corruption dahil nga walang Diyos sa kanila. Walang tunay na Diyos, wala si Yahweh sa namamagitan sa leadership nila sa government. And pangalawa, human government must be limited. This means small government. Dapat yung government natin hindi sinasakop lahat ng aspects sa ating buhay. God gave warning through Samuel. Dito nga sa sa talata natin ngayon na makikita natin from verse 10 to 18 nagbigay ng instructions at yung Lord nagbigay ng warning ang Lord through Samuel. Ito nga, summary lang ito. Dito sinasabi ng Lord na kung ipaalam mo sa kanila na kapag sila ay nagkaroon ng hari, kukunin niya ang mga anak ninyong lalaki upang gawin kanyang mga kawal. At sa verse 12, ang iba'y gagawin niyang opisyal para sa libo-libo at lima-limampu ang iba'y pagtatrabahuin niya sa kanyang bukirin. At sa verse 14, sinabi din dito, kukunin din niya ang pinakamaganda ninyong bukirin. Which is nangyari to talaga sa atin nung time ng colonialism. And verse 15, kukunin din niya ang ikasampung bahagi ng inyong ani sa bukid at ubasan para ibigay sa kanyang mga pinuno at mga opisyal sa palasyo. Verse 16, kukunin niya pati ang yung mga alila, babae at lalaki, ang pinakamagaganda ninyong baka, kabayo at asno. Verse 17, kukunin din ang ikasampung bahagi ng inyong kawan. Verse 18, pagdating ng araw na yon, irereklamo nyo kay Yahweh ang inyong hari na kayo mismo ang pumili, ngunit hindi kayo papakinggan ni Yahweh. So dito, nagbigay na ng warning si Lord sa yung kings kasi dati, king lang talaga yon. At sa panahon natin ngayon, nag-evolve hanggang naging government sa atin yon. At ayun nga ang siyang nangyayari. So, dito sa talata nito from verse 10 to 18, this emphasize na ang government puro may pagkuha, yung government lumalaki ng lumalaki, lumulobo at lumulobo. At yung mga tao nagiging dependent na lang sa kanila dahil nga sila na yung mas makapangyarihan, sila na yung nagiging nasa taas. So, pangatlo sa ating katuruan, human government must take less from the people. Kasi, sa totoo lang, government doesn't solve the problem. The king doesn't solve the problem. In fact, the members of the family did.
sa panahon natin ngayon, sila ang nagtatrabaho. Whenever we purchase, we could contribute na rin sa ikareresolba ng problema sa ating bansa, economically speaking. The government is just a holder. Mahawak lang sila ng perang pinaghihirapan natin at dinidistribute nila. But the problem, yung problema talaga, nasa sa kanila, sasabihin lang nila, okay, ayos na ang problema, may budget na tayo, i-distribute na. Pero the problem is, nasa kanila yung pera, but hindi lang paghawak yung ginagawa nila, bagkus may pagbulsa rin. So ending, mas lumalala, nang lumalala, mas naghihirap ang mga tao. And now, human government must take less from the people because we already contribute, we already take participation. Kaya napakalabis na nga na meron tayong tax pero meron pa tayong VAT na binabayaran. Iba pa yung sa binibili natin at sa VAT na sa tax na binabawas sa ating mga pinagtatrabahuan. And before we proceed to our application, this is the quote that Pastor Russell want to give to us, or it is the ideal government. So the ideal government is a constitutional republic guided by the rule of law based on the principles of Christ the King. So ang problema kasi sa atin ngayon, meron tayo different standing, meron tayong different standard, at ayun yung iba, standard ng mundo, at syempre mas mahalaga kung standard ito ng Diyos. And application. Para naman sa ating application, number 1, reject tyranny, communism, socialism, and statism. So yung tyranny, ito yung dictatorship. Ito yung nagpapalobo sa government, and this will make them credit to themselves. Kukuha ng resources sa ating government, and then iso-solve nila yung problema sa bayan, and it will make them credit to themselves na kung para bang sa kanila talaga nang galing ang pondo, yung perang ginamit to resolve the the issue in the country. Through collection, sasabihin nila, I resolve your problem, but that's the problem, excessive tax. Ito yung nagpapahirap sa tao. And pangalawa, recognize that people can become enslaved to big government. So remember, ang citizen ang bumubuhay sa government and not otherwise. Kasi before the era of king na nag-lead sa government sa panahon natin, people doesn't need one. Hindi naman nila kailangan ng king, hindi naman kailangan ng government. Buhay ang mga tao because only God rule over them. God doesn't ask too much, but rather He give more than we think are needed. So, yung citizen ang tunay nagmamalasakit sa ating bayan, not the government. Kasi ang mga politiko sa gitna ng krisis, sa gitna ng issue, uunahin nila iligtas yung sarili nila at huli ka na. So, list ka sa kanilang mga priority to save. And pangatlo, remember that Christocracy is the solution of God. This leads us into one standard of living, yung Christocracy. Not everybody standard demanded. Kaya nga si Kristo ang binigay ng Diyos, He becomes human form of to become a role model. We cannot say na hindi naranasan ng Diyos ito, ni Kristo, ang dinaranas natin ngayon. Well, in fact, nauna siyang makaranas nito kesa sa atin. At lahat ng ito, lahat ng temptation ay naresist niya with the grace of the Lord. So, ayun din dapat yung gawin natin. We resist the temptation, the sin, the corruption with the grace of the Lord. Lagi tayong umaasa sa Diyos, hindi sa ating mga sariling kakayahan at talino. At ito lamang po para sa ating devotion, at nais ko lang po mag-iwan ng ating reflection for today. And what happened when people's heart are transformed by Christ and they are using their position for God's glory? So, bago tayo tuloy magtapos sa ating devotion, let's have a short closing prayer. Our Father in heaven, we thank you and we glorify you for today's devotion, Panginoon, ay muli pinarinig mo sa amin ang iyong mga salita at paalala sa amin, Panginoon. Panginoon, salamat, Panginoon, at tinutulungan nyo kami sa kabila, Panginoon, ng pagnanais namin may mamuno sa amin, Lord God. At Lord God, thank you for not abandoning us despite of being stubborn, Lord God, that
pagpupumilit sa aming mga kagustuhan. Lord God, Ikaw nawa ang siyang palaging maghari sa aming Panginoon. You alone are the King we all needed, Lord God, hindi ang ibang tao sa aming buhay, Panginoon. Sabagkat, Panginoon, ginagamit mo lamang sila, Panginoon, para sa iyong ikaw luluwalhati, Panginoon, at to advance your kingdom, Lord God. Lord, ikaw na siyang maghari sa aming buhay. I-align mo ang aming mga nais, Panginoon, sa kung ano yung will mo para sa amin, Lord God. At help us na maging matatag, Lord God. Strengthen our heart and help us to guard our heart, Lord God, sa mga kasakiman, Panginoon. At ito lamang po, Panginoon, ikaw na siyang malaging manguna, Panginoon. Magliwanag ka sa aming mga daraanan at ikaw nawa ang siyang palaging madakila ng bawat tao through our life, Lord God. And we pray all of this in the mighty name of Jesus Christ. Amen and amen and amen. At ayun lang po, I hope marami tayong natutunan at matututunan pa. See you again tomorrow for our devotion. Have a nice day ahead and God bless.